Mga chapsuy, good day. Yan, tuloy nating ikabit yung busina. Bali ito yung lumang busina, paparinig ko ha. Yun. Pia horn. Yun ang tunog niyan. Ganun. Tapos sound check natin yung Mitsuba na urig pagka naikabit ko na. Papakita ko kung paano ko ikakabit. Yan, ito yung hinihintay ko kaya hindi ko na ituloy ikabit yun nung nakaraang vlog. Ito, yung harness na parang tape. Tawag dito. Shopee lang din to eh. Harness tape. Tape harness. Para siyang tela. Ano to? Fire retardant. Kaya hindi siya masusunog. Tapos compared sa electrical tape, katagalan lumalagkit. Ayun. Busina. Bali ito yung busina. Mitsuba Horn HOS 06 ultrasonic. Una natin gagawin is tanggalin tong bumper. Tapos kung mapapansin nyo, ito lapat. Kasi meron akong yung bumper lifter kit ni Poor Boys. Yan, ininstallan ko na yan dati. Papakita ko sa inyo kung paano ko rin ginawa yun para maging ganyang kadikit yung bumper nyo. Ito yung una natin tatanggalin to. Yan. Para matanggal natin tong tong one-liner grill. Tapos mga chapsuy, meron pang screw yan dito sa ilalim. Tatanggalin ko rin yan. Kung di ako nagkakamali, 4 yan. Ito, iuhuli natin yan para maiwang nakasabit yung bumper. Tsaka ito. Tanggalin muna natin itong filter, itong airbox, para makita natin yung linya ng busina. Kasi ito yung relay niyan. Meron yung relay dito. Kita nyo, ito yung linya ng lumang busina. Ito yung relay nya papunta dito sa harap. So ngayon, tatanggalin na natin yan kasi iba yung magiging wiring pagka JDM na busina. So tatanggalin ko na itong lumang wiring na to. Yun pala, pinaka-importante sa lahat, huwag nyo kakalimutan tanggalin muna sa connection yung battery. Yan, bago tayo mag-dismantle nitong mga kable-kable na yan para safe. Inugan na natin ang negative tong battery, itong terminal. Ito na nga itong terminal ko eh. Kung mapapansin nyo yun, bitak na. Ay, yun ang masama pag nalaglag. Okay na yan kasi hindi na nakakonekta eh. Tapos tsaka tayo mag-dismantle. Bali dito, susungkitin nyo yan dito. Yan, may yan, tornilyo yan dyan. Teka, sungkutin ko na muna ha. At tinatanggal ko pala yan, kailangan nakapihit yung manibela para ma-access mo yung tornilyo. Teka. Yan. Kung makikita nyo dun sa loob, kung natanggal mo na yun dito, natanggal mo na yun dyan na tornilyo,
may isa pang tornilyo yan kasi nga naka 4-boy kit tayo eh. Ito yung additional nya. Bali dalawa na yung itutornilyo mo ngayon dito sa bumper. Pagka wala ka nung 4-boys na kit, ito lang yon, ito lang itong tornilyo na to. Yan. Pero since nilagyan ko nga to ng 4-boys, bali dalawa yung magiging tornilyo nya para ma-lift mabuti tong bumper, para lumapat. Yan. Tanggalin din natin yung isang yan. Mga boss, bali dalawang tornilyo yan, isang G's tsaka isang pares G's. Yan. Ano yun yung kumakapit doon sa pinaka bumper mo. Yan. Kung mapapansin nyo, bukas yung makina ko kasi kailangan ko ngang i-hit yung manibela. Dito, nakalimutan ko tanggalin yung isa. So, tanggalin natin. I-hit muna natin to pa kanan. Yan. Hindi ko siya pinipihit ng patay. Kasi may hirapan yung steering, yung power steering pump para gumagana pagka bukas yung makina. Tapos ano pa ba? Ayun mga boss. Oh, yan, dumating na yung gold bolts, titanium bolts ko galing Shopee. Ayan, napalitan ko na. Yan, tanggalin natin yung isang tornilyo dito. Okay, tanggal na. Bali, tanggal na. Yan. Bali, ang kumakapit na lang dyan mga boss ay ito. Yan. Tsaka ito. Yan. Tanggalin natin yan. Ma-access na natin mabuti itong ating busina. Tsaka itong mga wirings. Tapos yung original na harness ng busina ay nandito. Ito. Kita ba? Yan. Nakatap yan dyan. Hindi natin lilinyahan yung JDM na busina natin. So ito, makikita nyo naman punit na yung tenga ng bumper ko. Pero dahil kay 4-boys, okay siya pagka kinabit mo dun sa kotse. Kasi ang mangyayari dyan, bibili mo yan, isang diretso yan, tapos magbe-bend ka na ikukorte mo siya dun sa bend ng bumper. Ito. Tapos para maikabit mo yan dito sa bumper, magdi-drill ka dito. Dalawa yan para humigpit. Bali may nut din yan sa ilalim. Tapos dito rin sa gilid naman. Yan, dyan. Kung mapapansin ito. Bali ngayon, ito yung pinaka magiging tenga mo. Tsaka ito. Bali magkakaroon ka ng dalawang tenga na nakatornilyo dun sa may gulong. Dun sa may ano. Dito nga, sa may bandang gulong. Ito. Bali ito. Ito yung isa. Tapos, ito yung bonus. Kay 4-boys. Yan. Ito, tsaka ito. Kaya pagka tinurnilyo mo yung dalawang yan, lumalapat siya dito sa kabuuan ng fender mo. Yan. Yun, sana malinaw yung pagkaka-explain ko. Yun lang. Kaya okay yan si 4-boys. Bili kayo niya. Meron din yan sa likod. Ganon din yung ginawa ko dito sa kabila. Yan. Tingnan nyo dati. Naka-alambre na. Balik tayo sa busina. Wala pala nung tinanggal ko yung bumper, binalik ko to eh. Tanggalin ulit natin para safe. Ayan, ito yung tinanggal ko Tinanggal ko lang yung negative terminal ng battery para safe. Anything na ginagawa natin na wirings, dapat wala yung battery. So mga boss, yun na nga, natanggal na natin yung PIA na busina. So ito yung configuration ng dating busina. Kailangan natin tong dalawang wire na to para dun sa JDM na busina. Kasi medyo
iba yung pagkaka-wire nun kasi meron yung sariling module. Mamaya i-explain ko kung paano. Explain ko isa-isa. So ito, tanggalin muna natin lahat to. Okay. So ayan, bali ito yung dating splice na ginawa. Ito, kailangan natin itong dalawang wire na to para dun sa ating JDM na busina. So ngayon naman, tanggalin na natin itong lumang harness. Tapos hilahin natin. So tanggal na yung lumang harness. Yan. Pia horn. Nadinig nyo naman kanina yung tunog. Okay na okay ang tunog nyan. Gusto ko lang ng mas malakas na busina. Ayan. So kunin na natin yung ating Mitsuba. Okay. So ngayon na-explain ko kung paano i-wiring ito. Ayan ang setup ng Mitsuba na merong sariling module o relay, kung ano man ang tawag dyan. So dito sa pinaka module meron niyang meron kang makikita na black wire. Yan. Yung black wire naka-tap automatic yan sa negative. Yan. Tapos pagka na-clip mo na yan dito sa pinaka harness ng busina, makikita mo iba-ibang kulay. Ito minsan parang intimidating pero madali lang naman to. So yung red wire na makikita mo dito, papunta yan sa positive. So papunta yan sa positive, sorry. Ayan. Tapos yun nga yung black na galing sa module, papunta naman yan sa negative. Tapos may makikita kang dalawang blue wire. Itong blue wire. Itong blue wire, basically kahit magkabaliktad dyan, ang isa dyan pupunta sa positive, tas ang pangalawa naman na blue wire pupunta sa trigger nung busina. So sa case ko, ang ginawa ko is yung positive nirekta ko na sa battery. Dito. Kinabit ko na siya dito sa fuse. Yung positive. Tapos yung pinaka magiging trigger niya na blue wire na isa, ililinya mo yan para makuha mo dito sa isang trigger dito. So ito kahit hindi na natin gamitin, tulad ng sinabi ko kanina. Pero kung gusto mo siyang gamitin, yung blue wire na to na nasa positive ngayon, itong blue wire na to, paandarin mo lang din yan, tapos itap mo dito. Bali ang lalabas, dalawang blue wire yung nakatap mo dito sa original harness nung busina mo. Pero yun nga, tulad nung ginawa ko, isa na lang yung tinap ko, isang blue wire lang yung tinap ko. Tapos yung isa nakakabit na dun sa positive sa battery. So yun, pwede rin yun, yung ganong approach. Tapos may makikita ka dito na isa pang red wire. Itong red wire na to, papunta naman to dun sa positive nung busina. So pag inorient mo yung busina pababa, tulad nyan, pababa, yung red lagi nasa taas. Tapos tulad nito, inorient ko pababa ulit, yung red nasa taas. Tapos yung dilaw tsaka yung green nasa ibaba ng busina. Yan. Kasi usually hindi niya pinapakita kung nasan yung positive dyan tsaka negative. So ang technique dyan, i-orient mo lang pababa. Ang pula lagi nasa taas, tulad nito. Tapos ito may dalawang kable na pula, ibig sabihin yung isa niyan nag-loop papunta dito. Testingin natin tong Mitsuba. Bali yan, tinap ko pa lang
Hindi ko pa na-finalize. Testingin natin kung ano magiging tunog. Yun, ganun kalakas yan. Pero dito sa iPhone parang fini-filter niya yung tunog eh. Lilinisin ko na lang yung harness para mai-install na natin na maayos. Mga chapsuy, tip nga pala pagka gagawa kayo ng ganitong mga wiring, pinakamaganda meron kayong parang gamitin na ganito, yung parang connector para mas safe pagka nagtatap na tayo. Ayan. Dito wala yata ako nun, kaya itatap ko na lang yan pang samantagal. Ayan. Tsaka dito tulad nito, ito meron, kaya safe yan. Dito naman itatap ko na lang din yan, pero maganda yan naka-solder or nakahinang. Pero yan i-splice ko na lang ng maganda para safe naman siya. Tapos kukuberan ko na lang ng electrical tape. Since wala akong panghinang, ang ginawa ko, pinagitna ko dun sa wire yung itatap ko para sure na wala siyang kawala. Ewan ko kung kita dito. Ayan, pinagitna ko. Ayan. Tapos babalot ko na lang yan. So ayan mga boss, nakakabit ko na. Ipa-finalize ko na lang yung harness. Tapos ayan, dito rin ipa-finalize ko na lang din yan. Tapos ito yung naging wiring ko, pinadaan ko sa ilalim. Ayan. Tapos pagkatapos nito, ikakabit ko na lang yung bumper. Tapos yun na, tapos na. Napalitan na natin ng ultrasonic na Mitsuba JDM. Ayan, number 1. Sasampulan natin ng busina gamit tong Oppo para walang filter. Sige, Chen. Yan. Okay. Okay na, baka malobat. Ayan. Yan ang tunog niyan. Maliit pero ang lakas ng tunog. Alright mga chapsuy, ito na yung final na itsura niyan. Ito na rin yung harness na nagawa ko. Sorry, ang pangit, pero pwede na yan. Destroy it yourself. Yan. Ganyan na magiging itsura niyan. Pero matatakpan yan pagka nalagay ko na yung bumper. God bless po sa ating lahat. Lagi po tayo mag-iingat. Peace.